Yon! Welcome back mga paps! Narito na ang rematch between sa Los Angeles Lakers laban sa defending champions sa Denver Nuggets. Isang malaking hamon ito para kay LeBron at sa Lakers dahil hanggang sa ngayon mula nung playoffs nung nakaraang taon 8 sunod-sunod na beses silang tinalo ng koponan ni Nikola Jokic. Pero bago yan mga paps, dahil laglag na ang Golden State Warriors sa playoff contention, sinasabi ng iba na time na daw para i-trade itong si Klay Thompson sa ibang team. Dahil sa napakapangit nitong performance sa isang napakahalagang laro ng Warriors against sa Sacramento Kings. Pero kahit gano'n ang mga kumakalat na rumors, buo ang loob ni Stephen Curry na ibalik ang kanilang team para sa susunod na season. Nasabi din ni Curry kay Draymond Green na we ain't done yet. Ibig sabihin, magbabalik silang mas malakas para sa susunod na season ng NBA. Samantala, napakaganda ng matchup ng Los Angeles Lakers against sa Denver Nuggets. This time kasi, hindi na ito yung Lakers nung nakaraang taon na pinor-zero lamang ng Denver Nuggets. Maging ang Denver Nuggets ay nagkaroon din ng changes sa kanilang roster, kaya this is an entire different game na para sa dalawang koponan. Pero take note mga paps, 0-8 ang Lakers sa 8 sunod-sunod na laban nila against sa Denver. Kasama na ang mga regular season games ngayong season. Ibig sabihin mga paps, hindi talaga nagtama ang Lakers sa Denver kahit ngayong season Ano nga ba ang dapat gawin ni Coach Darvin Ham at ng Los Angeles upang lumaki ang tsansa nilang manalo sa serye against sa Denver ngayong playoffs? Eto na yun Alam naman nating si Jokic ang reigning MVP ng NBA. At si Anthony Davis ang pwedeng pantapat sa kanya. Pero kinakapos pa rin si Anthony Davis para sa akin against sa matchup niya kay Nikola Jokic. Paano ko kanyo nasabi? Dahil sa uling 3 laro nila ngayong season, si Jokic ay umiscore ng 34 points, 24 points at 29 points against kay Anthony Davis. At isa pa dyan, ang isang notable player na napansin ko para sa Denver Nuggets na laging umi-score ng malaki kapag kalaban ng Lakers ngayong season ay si Michael Porter Jr. Ito talaga ang dapat pigilan ng Lakers Sa unang laro nila ngayong season ay umi-score lang naman si Porter ng 12 points. Pero dun sa uling 2 laro nila ay umi-score ito ng 25 at 27 points. Ang analyzation ko dito mga paps, si Nikola Jokic MVP yan Given na laging ini-score niya 2 points kadalasan sa paint, tingin ko mas okay na si Nikola Jokic na lang ang umiscore kaysa i-include pa si Michael Porter Jr. at yung ibang shooters ng Denver. Ibig kong sabihin mga paps, dapat ang exterior defense ng Lakers ay yun ang pagtuunan nila ng pansin. Dapat ang mga shooters ng Denver Nuggets ay madepensahan nila ng maayos at hindi makakonvert into points. Mas okay nang si Jokic at si Gordon ang gumawa kaysa naman 3 points ang kapalit lagi ng mga shooters ng Denver. Sa tingin ko din naman ngayong playoffs ay mayroon ng adjustment si Anthony Davis against kay Nikola Jokic. Bonus na yon mga paps pag na-defensahan pa ni Davis si Jokic ngayong playoffs. Pero dapat ang gawing focus talaga ng Lakers ay ang depensa sa labas. Mas okay nang makascore ng 2 points ang Denver kesa mag-init sila Michael Porter Jr. sa 3 points. Alam din naman natin ang kilatis nitong si Porter. Ito ang 2017-2018 version ni Klay Thompson sa Denver Nuggets Tira lang ng tira sa 3 points at pag uminit talagang yari na ang team nyo. Kayo mga paps, paki-comment dyan sa baba kung ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Lakers para manalo sila against sa Denver Nuggets.